overseas. Payday is smarter than why. It's one account that does it all. Receive, hold, and send US dollars, pounds, euros, pesos, and more. If you're freelance payer in dollars, get paid like an American with your own US account without leaving the Philippines. You can convert those dollars to pesos when the exchange rate is on your. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutan mag-subscribe. Anong gagawin mo kung ang lilipatan mong bahay ay may tinatagong madilim na lihim sa ilalim? Makakaya mo pa kaya itong tirahan? Magtatagal ka kaya at titiisin ang mga kababalakang mararanasan mo? O mas pipiliin mo na lang lumipat agad at lumayo sa kinabot? Ang pagpipilian yan ang hinarap ng pamilya ng ating letter sender ngayong araw. Pakinggan natin ang kanyang kwento at alamin natin kung paano nila tinapos ang kakilakilabot na yugto ng kanilang buhay sa isang lumang bahay. Magandang araw, tanghali o gabi, Sir Lancelot, at sa mga tagapakinig sa inyong channel na Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Neljon. 23 years old na po sa kasalukuyan at nakatira dito sa San Mateo, Rizal. Pero turning 9 years old pa lang po ako na mangyari itong ikukwento ko noong 2009. Bahain ang dati namin tinitirahan dito lang din sa San Mateo. Doon po yun sa may dulo ng bayan sa may Pulong Diablo. Nagtagal kami roon dahil na rin sa masyado kaming naging kampante na sa labas lang naman umaabot ang tubig at hindi naman po ito pumapasok sa loob ng bahay. Hanggang sa nangyari ang bagyong Ondoy noong 2009, ika-23 ng Setyembre. Malaki ang naging trauma nun sa aming pamilya. Kaya naman nakapagpasya ang aking mga magulang na lumipat na lang kami ng titirhan. Sa totoo lang, ayoko po noon dahil malalayo ko sa mga kaibigan ko. Pero dahil nga bata pa lang ako noon, ay wala na akong nagawa para kumontra. Nakahanap ang mga magulang ko ng bago namin lilipat ang bahay dito lang din po sa San Mateo. Doon po yun malapit sa isang plaza sa gilid ng highway. Madalas nadidistorbo ang mga tulog namin doon. Kasi nga medyo maingay ang highway. Pero nakampante kami dahil hindi bahay ng lugar. Buong akala namin ay magkakaroon na kami ng peace of mind pagdating sa baha-baha na yan. Ngunit lingid sa kaalaman namin, Sir Lancelot, na ito na pala ang magiging simula ng balakid namin sa buhay. Nag-uusap po noon ang ating mga magulang at ang may-ari ng bago namin lilipatang bahay. Balak kasi namin lumipat doon noong araw rin yun. Nakatayo lang kami sa may garahe at nangangawit na ako. Wala rin naman akong choice kundi hintayin kung kailan sila matatapos. Kung kaya naman para malibang ako at hindi maramdaman ang pangangaling ng mga binti ko, ay inilibot ko na muna ang paningin ko sa paligid. Napansin ko na may kalawakan pala ang garahe ng bahay, Sir Lancelot. Sa kaliwang side po kasi ay pwede pa kami makapagpatayo ng sarili naming sari-sari store. O di kaya ay pwede rin naman namin gawin na lang na parkingan ng sasakyan. Pero dahil wala naman kaming kotse o motor, kung kaya naman plano na lang ng mami na patayon ito ng tindahan. Habang sa kanang side naman, ay may isang abandonadong kwarto na sa palagay ko ay dating butika nila. Iilang malalaki at makakapal na kahoy na lamang ang laman ng silid yun. Ang dingding nito ay may iilang mancha na rin. At ang ibang bahagi ng kisame ay bumagsak na. Samantala, kapag diniretso mo naman ang daan, ay saka mo palang makikita ang mismong bahay. Bago ka makarating sa screen door, may isang baitang na hagdan doon na yari sa bato at sa pantay ng tuhod ng batang ako ang taas. Sa likod ng bahay naman ay ang malawak na dirty kitchen. Ang itsura at lawak pa lamang nito ay sobrang tulpi na para sa akin. Isa pa, hindi ko alam. Pero napakabigat ang pakiramdam ko sa bahay na yun. Ang lukot po kasi ng aura na pumapalibot doon. Lalo na sa abandonadong silid sa may garahe. Madaanan nga lang po yun ng paningin ko ay pusa nang tumatayo ang mga balahibo ko. Ewan
pakiramdam ko na bigat ang dahilan ng masama kong pakiramdam na nasa loob ng silid na yun. Simula noon, tinawag na ng pamilya ko ang bahay na yun na lumang bahay dahil nga sa itsura at aura nito. Naging tahimik ang buhay namin sa loob ng ilang linggo ng pamamalagi sa bahay na yun, Sir Lancelot. Ngunit isang madaling araw, nagising ako sa marahas na pagtila ng kung sino sa kumot ko. Tila rin may sariling utak ang katawan ko at kusang nagpatihulog sa kama. Nagkaroon na lamang ako ng ulirap noon nang may makita akong kung anong bagay na gumagalaw sa ilalim ng kama. Natakot man pero nanaig ang tawag ng kalikasan sa akin. Nagmamadali akong tumayo at nagtungo sa CR. Kampante rin naman ako noon na lumabas ng sala kahit pa madaling na ang buong paligid. Doon kasi natutulog ang pinsan kong si Kuya Jodwin na 23 anyos noong mga panahon yun. Habang umibihit, may naririnig akong mga hakbang na nanggagaling sa kisame. Pabalik-balik ang lakad ko roon. Kaya kahit na may tumutulo pang ihi ko, nagmadali na agad akong lumabas ng CR. Buti na lang din saktong paglabas ko noon sa CR, narinig ko ang pagtunog ng kadena na nasa may tape namin sa Lancelot. Hudyat ko kasi yun na paalis na sina Daddy at Ate. Ihahatid na ni Daddy ang kapatid ko sa school. Tuwing mag-aalas 5 kasi na madaling araw kung ihatid ni Daddy si Ate sa school nito. Medyo malayo kasi ang school ni Ate sa bahay. Tapos nilalakad lang nilang 2 araw-araw. Natatakot na rin naman akong bumalik sa kwarto. Kahit alam kong nandoon pa at natutulog ang lola ko na tinatawag kong Mama Baby. 76 anyos po siya noon. Alam ko po kasi mas nakakatakot ang dadaanan ko sa labas, Sir Lancelot. Pero kahit na ganoon, patakbo pa rin akong lumabas ng bahay. Ang tanging motivation ko na lang kasi noong mga panahon yun ay para makapagpabili ako kay Daddy sa tindahan. Malapit na ako sa gate noon, Sir Lancelot. Ang aso nga lang, dahil muntik pa ako masubsob sa biglaang pagkabagsak na kung ano sa nanggaling sa abandonadong kwarto, doon na pabalik si Daddy para alalayan ako. Tapos ay nakapagpasasyang isama na lang ako sa pagkatid si Ate. Pagkabalik namin ni Daddy dahil sa pagkatid si Ate, hindi ako nakatulog. Wala pa naman kasi itong balak talagang gumising noon kung hindi lang talaga nahihila ng kumot ko. Pagkagising ko ulit, saktong narinig kong tinawag na ako ni Mami para mag-almusal. Habang kumakain, inilabutan ako sa kwento ng Mami sa amin. Aniya, naghahain daw kasi sa noon sa hapag ng pang-almusal namin mag-anak. Tatawagin na raw sana niya ako doon sa kwarto nang mapansin niya na saktong nakasilip na ako sa entrance ng kwarto namin. Niyaya niya raw ako na maupo noon. Pero hindi raw ako sumagot. Nakatitig lang daw ako sa kanya at walang reaksyon ng mukha. Nagtaka ang Mami. Sanay kasi siya na sa tuwing magigising ako ay hahat na agad ako sa pisngi niya kasabay ng pagbati ko sa kanya ng good morning. Lalo pang naguluhan si Mami. Hindi raw kasi ko noon sumagot at tumakbo lang ulit ako papasok ng kwarto. Sinundan daw ako ni Mami. Pero laking gulat daw niya noong nakita niya akong tulog na tulog at humihilig pa. Madali kong nakalimutan ang kwento sa amin ni Mami, Sir Lancelot. Pagdating kasi ng hapon at kakauwi lang ng ate ko galing school, nagaya si Kuya Jodwin na maglaro raw kami ng hide and seek. Siyempre dahil nga bata pa ako noong mga panahon yun, kaya excited akong pumayag. Ako lagi ang una nilang nahahanap. Pakiramdam ko nga ay binadaya na ako ng 2. Noong time na ako naman ng taya, ang una kong nahanap ay si Ate. Ngunit si Kuya, kahit na nahalugog na naming 2 ang buong bahay, ay hindi pa rin namin siya nahanap. Tumigil lang kami sa paghahanap ni Ate nang mapagod kami pareho. Nang itatanong na lang sana namin kay Mami kung nakita niya ba si Kuya, ay sakto namang dumating ang pinsan ko galing sa kung saan. Kinagabihan inireklamo ni Kuya ang sakit ng likod niya. Hinilot ito ni Mami. Hindi naman daw ito masakit dahil sa pagod. Kundi masakit daw ito dahil tila nangalay siya sa pagbuhat ng napakabigat na bagay. Ganun na lamang ang pagkakulat namin lahat. Nang makita namin sa may kanang bahagi ng pakpak kung tawagin ng iba, ang isang bakat ng kamao rito na tila sinuntok si Kuya. Sinubukan ni Mami na pisilin ng bakat, pero sabi naman ni Kuya na hindi naman daw masakit ang bahagi na yun. Ang buong likod daw niya ang masakit dahil pakiramdam niya ay ngalay na